Nandito kami ulit ngayon sa Tagaytay and 2 days kami dito magstay. Si Daddy lumabas muna para bumili ng aming tubig. Meron kami dito, galing kami sa market bago kami umakyat dito sa Tagaytay. Namili muna kami ng mga pagkain namin dito. Yung mga pangsangkap para sa 2 days. Tapos yung iba, i-stock na rin namin dito sa ref. Tapos meron din ako mga dinalang mga ilang halaman na yun, itatanim ko siya mamaya. Kasama namin si Bikoy, tsaka yung 2 pusa. Yan, may mga binili ako kahapon sa ng mga paso. Ayan. Tapos meron akong mga prinon na tag dito, bonggang bilya. Mamaya iriripat ko. Tapos yung mga dala kong halaman na yun. So, wala naman masyadong bago. Ganun pa din, pero yung iba kong mga halaman, kapag di nadidiligan, namamatay. Tapos kakatapon namin dito ng mga gulay, yung mga napagpitasan, may mga tumubo. Sitaw, alugbati matagal na yan. Ginagawa pa lang yung bahay, nagtapon na kami dyan ng alugbati, kaya meron dyan. Tsaka yun. Lalagyan ko siya mamaya ng balag. Good morning, pineapple! Ang laki-laki na niya. Madami ng halos lahat. Ay, si Midget, oh. Ayun, doon, si Midget. Nag-ano siya ng mga... Madami na. Halos lahat ng pinya may bunga. Medyo makulimlim ang panahon. Hindi malamig. Pero hindi man malamig. Ayan, makulimlim lang siya talaga. Ayan, ganyan siya. Maganda yung langit. Si Elise, andun. Sa kapitbahay namin. Ayun, ayun, oh, ayun. Ayan, oh, naglalaro. Meron din pala akong mga prinon. Pinitas doon sa mga tanim ni Mama ng mga halaman. Ayan, pwedeng pang indoor plant. Paparamihin ko sila. Ayan. Lilipat ko mamaya sila sa pot. Kanina sa daan, bumili kami ng mais. Ito guys, 6 daan. Normally, 5 lang. Pero guys, pwede kayong mamili. Pwede nyo sabihin doon sa nagbebenta yung 100 pesos 6 na peraso. Bibigyan niya kayo. Yun nga lang, hindi ganun kalalaki. Pero mas masarap yung ganitong size kesa doon sa malalaki niya. Ito yung mga ilang binili ko kanina sa market ng mga gulay. Pero mas winner yung mga binili kong isda. Gusto ko lang pala yung ilaw. Mura yung mga binili kong isda kanina sa sa market. Kasi ang gaganda. As in, ang gaganda ng mga nabili ko. Though hindi siya ganun talaga kamura compared sa mga previous na pamamalengke namin. Talagang ramdam mo yung impact ng pagtaas ng gasoline. Kasi tumaas din talaga yung price nila. Pero ang gaganda ng mga nabili kong isda. I-haul ko lang sa inyo. Tsaka para may idea kayo sa presyo ngayon dito sa Commonwealth Market ng mga isda. Ito yung mga nabili kong isda kanina sa market. Ito isang malaking, hindi ko alam kung anong tawag dito, kung red maya ba to? Hindi ko alam. Pero ang kilo nito is nasa 180 pesos. Kaya nabili ko to ng 180 pesos. Tapos ito, hindi ko din alam kung anong tawag dito. Ayan. Parang nabili ko siya ng 150 yata. Nakalimutan ko lang. So, itong 2 na to, yan, 1 kilo na siya. 1 kilo. 150 or 180, hindi ko lang matandaan talaga. Tsaka, meron ako nabiling malaking talakitok na lapad ang tawag nila. Ito ang pinaka-murang nabili kong isda kasi, ano lang siya, 200 pesos ang per kilo niya. Ang talakito kasi, nagre-range siya ng 350 to 400 ang kilo. Pero ito, dahil pinapaubos lang, ayan, binili ko na siya lahat. Tapos, umabot lang to ng 350 pesos lahat, yung kabuang kilo niya. Tapos, ito, sabi nila, ano daw to babaeng dalagang bukid. Ayan. Dalagang bukid na lapad. Medyo hawig nga sila nito, oh. Pero sabi nung nagtitinda, magkaibang isda daw yan. Ayan. 3 peraso, 1 kilo. Nabili lang natin siya ng 140 pesos. Ay, hindi. 180 pesos siya. 180. May higad. May higad. Ayan. Tapos, ito, salay-salay yata tawag nila dito. O matambaka. Hindi ko masyado matandaan.
130 pesos per kilo. 1 kilo lang lahat ang binili ko dyan. Tapos, ito, mix, bitilya daw ang tawag dito. Pero may nahalong lapu-lapu. Yang grouper. Yan. Puro isda tayo ngayon kasi medyo mataas ang BP natin. Yan. Nasira na daw yung aking mga gulay sa loob ng rep. So, mag-start na ako maglinis ng ating isda. Paksiw ko sa kamatis. Ito muna kasi ano na ito eh. Uy, laki niya. Sarap niya. Ihawin. Ay, pangit ang ihaw. Matigas na sa ihaw. Hindi, ganyan yan sa Palawan. Ito ang masarap ihawin, no? Kasi may kaliskis. Ihaw mo sa saging. Ha? Gaganda ng napili mong isda. Walastikan. Mas magaganda siya sa napalengke ko ha. Mura lang to, 180 lang. Tignan dati yung aking hugas, bigas. Chat. Kulit eh, no? Para matikman namin. Dalawa lang muna kinuha ko. Ang gagawin ko lang siya, ipapaksiw ko siya sa kamatis. Ayan, ipapaksiw ko lang siya sa kamatis para mabilis siyang lutuin. Tsaka para healthy na din siya. Masarap sana paksiw sa kamyas kaso wala kaming bunga ng kamyas ngayon eh. Hindi kami nakabili. Linis ako ng rep pero hindi talaga linis na linis. Inarrange ko lang yung kanina yung mga nilinisan kong isda. And hindi siya kasya. Maliit kasi yung rep namin dito. Hindi siya totally kasya pero ginawa ko yung mga ibang malalaking isda. Ay, si Lilis naglalaro doon. Nagkalat sila. Kaya, eto, ang dami kong lilinisin. And friend niya, dyan sa kapitbahay namin. Ang dami kong lilinisin. Ang dami ko talagang gagawin, guys. Ayan, o. Ang daming tambak. Pero, kahit inaantok ako, dahil di pa ako masyadong natutulog, gagawin ko yan, gagawa ako. Lulutuan ko din sisikal ng breakfast. So, ang ginawa ko kanina dun sa mga isda, pinagasya ko dito sa rep. Tapos, yung mga frozen namin, nilagay ko sa cooler. Iyan. Pero dadagdagan ko nga. Puro isda kami ngayon kasi mataas ang aking blood pressure. Ako ay high blood. Mataas ang aking BP. Yan. Yung mga malaking isda, plinastic ko na lang kasi hindi siya kasya sa container. Though may container pa sana ako para hindi sana kumapit sa yelo. Kaso hindi talaga kasya eh. Wala pala akong nabiling malaking container na kasya yung malalaking isda. Yan. Magulo pa yung aming rep pero unti-untiin ko yan ngayong araw. Yung makakaya ko na gawain, nalinisin dito sa bahay, yun ang gagawin ko ngayon. So, ako ay mag-start na! Guys, kasalukuyang nandito kami ngayon, diba, sa Tagaytay. Then, biglang may pumasok na balita na nagbabadya or pumutok yung Bulkang Taal. Though, pag pumutok naman yun dito sa amin, dito sa area namin, hindi naman kami totally
nadadamay. Depende actually sa lakas ng putok ng vulkan. Pero ngayon, ayun, may alarm. Ayan, ilalagay ko sa ating screen. Nagkaroon ng alarm na si Bulkang Taal is yan. Magkakaroon daw ng siguro, hindi ko alam po, malakas o mahinang pagputok. Kakatakot naman. So, makta pa nandito kami sa Bulkang Taal. Nandito kami sa ngayon sa Tagaytay. Anyway, guys, sana naman hindi kami damay. Pero, if ever man makikita ko yun sa labas let's check nga, baby. Check natin sa labas kung ano nangyayari. Dito sa part na to, dito talaga nakapwesto si Bulkang Taal. Yan, dyan sa area na yan. Pero, okay naman yung langit. Clear naman. So, siguro ano lang yon, warning lang. Liz, let's go na. Let's cook na. Naglalaro sila, oh. Naglalaro yung mga pet namin. Ay, naku. Ay, ang galing. Nagtatakbuhan. Ang ganda-ganda nito, guys. As in, ang ganda-ganda. Ganda. Ganda na, Lilis. Ang ganda, nag-bloom siya lahat. Tsaka nagkakaroon ng honeybee. Back there, the game. Oo, pupunuin natin yan. Ito lang, natutuwa lang ako dito sa halaman na to. Ordinary, pero sobrang ganda. Legit! Legit! Magkalaro talaga yung dalawang yan eh. Okay guys, let's cook na, let's cook na. So far, si daddy na yung nag-arrange ng table. Kain na tayo! Banding moment sila. Majin book. O yan, ikaw, Majin book ah. Majin book. Naglalaro kasi si Sikel. Ayan. Sacrifice Vegeta. Masarap kasi dito tumambay sa may sala kasi ano, presko. Mano yung hangin. Malakas yung hangin. May gusto kasi akong gumamela na pinupuntirya ko tuwing madadaan na namin siya doon sa mga tindahan ng mga bulaklak. So, binili na ni daddy sa akin kanina. Ito na siya. So, ito, yung gumamela na to, color white. Kasi mahilig ako sa color white. Kahit na anong klase, basta white, okay na yun. Tapos, ito, ano din kulay na ito? Parang pink orange. Yan, pink orange siya. Tapos, pwede ko na itong i-prune kasi tatlo yung sanga niya. Pero parang pwede ko rin i-markot para sure na sure ako na tutubo siya, hindi siya mamamatay. Tapos ito sabi nila, color pomelo to. May mga iba pang bulaklak din na binili si daddy. Sa akin, ito, ayan. Ang ganda nito. Ayan. Blue, may white, may orange, may fuchsia, may red. Dami palang color. Ayan. Ito. Color white.
Color yellow. Ganda niya. Meron siyang ano, parang purple pink. Ito. Yan. Tapos, ito yung red. Yan, red. Meron din ako ditong dalawang grapes. Hahanapan ko pa to ng perfect kung saan ko siya pwedeng ipabaging. Tapos eto, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero ang ganda niya. Sana dumami at sana mabuhay. So, yan lahat yung mga binili sa akin ni Daddy. Ayan. Sobrang happy ako kasi mga gusto ko talaga yung mga namumulaklak na halaman. So, nag-iisip na ako kung paano ko siya siya ng talaga eh. Kukuha kasi siya ng stick na gagawing lalagyan ko ng halaman. Dandaan ka dyan, malaglag ka dyan. Si Kel, tulungan mo si Daddy. Ayan, nakaidlip ako. Hindi ko pa natatapos yung pagtatanim ko. Ang ganda ng langit kahit pumutok ang bulkan. Oo nga eh, ayan sila. Oh, ay, anong ginagawa nyo dyan dalawa? Ha? Di pa ako tapos magtanim eh. Ay, inihiyan niya. Bad na do. Pusa. Ito yung ginawa ni Daddy. Ginawa niya ako ng... Love. Ayan yung ginawa ni Daddy. Yan. Ganda ng gawa niya. Thank you. Oh, lagyan mo pa dyan. Gandang tingnan. Bakit? Hindi kasi pwede maglagay dyan sa taas eh. Dito kami matutulog. Banding-banding muna. Speaker lang yan. Ang galing ni si Kel. Good evening! Gabi na naman. Ito ang itsura ng langit. Hindi ko makita si Mr. Moon. Yan, pero may bituin. Madilim guys. Pero, kukuha kasi ako ng oregano at ako ay magtiti. Huli ka boy. Ano yan? Nagluluto siya ng pagkain niya. Paborito niya yan eh. Hanap ka. Kung nakita mo, wow. Favorite niya yan eh, yung onion leaves. Dito kami ulit sa labas matutulog. Ayan, ready na ang aming magulong bed. Mamaya ko na yan ayusin. Si Lilis oh. Magtiti kami magtiti ako. Ayan, ito yung lalagay ko.
dates, ito yung sa Dubai dates, tama ba? Basta Saudi dates. Si Lily sa paglalaro ng akatibag. Tapos Chinese dates, tapos goji berry. Tapos hahaluan natin ng ito, oregano. Tapos lemon, pangit na lemon ko. Nagdadalawang isip ako ihalo pa to. Tapos gagamitin ko yung galing kay Ate Jen na teapot. Lilinisan ko lang kasi malikabok. Yes po, teapot.